temperatura ng working fluid para lumaki yung kanyang difference or delta T, di ba? Kasi ito yung low side, ito yung high side. Pag malaki yung difference nila, mas ma-efficient. Yun ay by virtue of this French scientist or mathematician Sardi. Ay, Sardi Carnot, no? Kailangan, no, meron siyang temperature high minus temperature low over temperature high, no? So, dun mo makikita yung efficiency. Ngayon, eto, evaporator, compressor, tapos condenser. Kailangan maging tubig uli or maging liquid uli. Kung sa steam, tubig. Ito naman, refrigerant naman to eh. May chemicals to, no? Maging dapat, ano yan, no? So, eto, saturated liquid, no? Ito naman, saturated gas or vapor. Ba? So, ang tanong, ilan yung makukuha mo dito na direct sa pH chart? Ilang values? Yung wala ka nang gagawin kundi magbasa lang. Di ka na mag-compute. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Ito, yan. Ano yung makukuha mo sa pH chart na diretso? Babasahin mo lang, hindi ka na mag-interpolate or hindi ka na mag-ano, makikita mo na agad. Oh, nakikita ba? Ano yung dalawa or tatlo na makikita mo agad sa pH? Di ba? pH yan, P, oh. pH. Enthalpy. Enthalpy is H, ha? Baka kala nyo, Chi. Ah, ano yung makukuha mo dyan? Kung marunong ka talaga magbasa ng ano, ng pH diagram. Sige nga, volunteer na lang kasi hindi ko nakikita yung mga pangalan. Ano yung pwede nating makita? Pressure, enthalpy, tsaka temperature, sir. Oo nga, pero ibig sabihin dito, halimbawa dito, anong makikita mo? Enthalpy. Enthalpy ng ano? Ng 1, ng 2, ng 3, or ng 4? Siyempre makakita ka dyan ng entropy, di ba? Ng ano, ng temperature. Ano yung mababasa mo direkta? Doon sa ano, Freon 12. Di ba yung R12? Marunong ba magbasa? Di ba tinuruan ko na kayo magbasa sa ano? Nakalimutan na ba? Magbasa ng pH chart? Tingnan nyo marunong ba magbasa? So tingnan mo to. Ito ba makukuha mo? Makukuha mo? Hindi. Kasi mula dito, lahat yan ay gas. Dapat pag ito ay naka ano ka inline, no? Ibig sabihin, you are in line with this dome line, no? Dome yung curve. Makikita mo, katulad nito, no? Paano mo makukuha yung enthalpy nito? Tingnan mo kung marunong talaga kayo magbasa. Tinuro ko na to last week, ha? Paano mo makukuha yung enthalpy ng 1? Kaya pala walang nakakasagot, hindi pa marunong magbasa ng ano, 'di ba? Hindi lahat puwedeng iasa sa teacher, ha? May kusa kayo kasi sa daming topic natin, hindi maituturo lahat 'yan ng teacher, 'no? Kailangan may part kayo sa pagtulong sa sarili niyo, 'no? How do we get enthalpy 1? Tanong muna, bakit kailangan makuha yung enthalpy 1? Bakit? Kasi may tinatanong na ano, tignan mo yung problem, refrigeration effect, meron ba? So, the first problem po, sir. Ha?
Sa first problem po, sir, yung refrigeration effect. Oo, yan. Tama, tama. Yan, thank you ha. Pag sinabing per kilogram of ano yan, per kilogram of refrigerant, no? Ang analysis kasi laging kada kilogram eh. Halimbawa, 1 kilogram ng refrigerant. Ngayon, tinatanong yung refrigerant effect. Dapat alam mo muna yan para masagot mo. What is refrigerant effect? Yun yung energy na kinakailangan para mapalamig, no? Saan diretso na tayo sa problem mo na para ano na. Saan nangyayari yung yung refrigeration effect? Sa evaporator o sa condenser? Saan nangyayari? 'Di ba tinuro ko na 'to last time? Saan nangyayari yung refrigerant effect? Saan nangyayari yung pagpapalamig? Halimbawa, may aircon ka. Saan ba lumalabas yung lamig? Sa labas o sa likod? Sa labas, sa likod. Sa harap o sa likod? Yung aircon natin sa PUP, saan nanggagaling yung lamig? Sa Super, sir. sa harap. Evaporate. Oo, sa evaporator, no? Kaya dapat pa nag-aaral ng mechanical engineering, no? Nasasarapan ka sa lamig, hindi mo pala alam kung ano nangyayari. Dito, yung coil dito, mga coil diyan ay evaporator. Yung sa likod, ang tawag, condenser. So ngayon hindi mo pa alam 'yan, gagraduate ka na or nag-aaral ka ng engineering, hindi mo alam, no? Na ang nagpapalamig pala ay evaporator. Tandaan ha? Sa evaporator, nag-e-evaporate yun sir, ba't papaano lumalamig? Kasi nga, yung refrigerant, no? Pag nag-evaporate, meron yung tinatawag na cooling effect. Di ba? May cooling effect yun. Pag yung liquid refrigerant, no, mula sa liquid, naging vapor, nagkaroon ng phase change, no? Ginanto ko na lang para shortcut ha. Change. Change in phase. Ibig sabihin, liquid, naging vapor. Ang effect nun, malamig. So, meron yung fan, di ba? Meron ditong motor, tapos may fan dyan. May fan doon, common shaft. Ibubuga niya yung lamig. Kaya eto, itong evaporator, may dalawa yan, di ba? Ito yung mga coil niya. Di ba? Nakikita nyo, may mga fin. Fin, yung parang fin ng isda. Mm, yan. Pero dito, meron siyang duct. So, yung malamig, bubuga niya dito. O, mapapalamig niya yung room. Ito naman, kukunin niya yung init. Kasi kumukuha ng init yung evaporator, para makapagpa-evaporate siya, kukunin niya yung init ng tao, ng room, ng mga ano, ng mga makina, ng ilaw, no? Ang tawag doon ay mga heat loads, no? O cooling loads. Kailangan niyang kunin 'yon para mapalamig niya rin, no? Kasi 'yun ang basehan niya, eh. Yung amount na kinukuha niyang init, 'yun yung ibubuga din niyang lamig, no? So nung kinuha niya yung init, nag-evaporate yung ano, pero hindi naman nag-evaporate sa atmosphere, no? Saan nag-evaporate? Sa coil. Yung dating liquid, naging ano, vapor, no? In that process, nagkakaroon ng cooling. Kaya yun ang trabaho ng evaporator. Ngayon, meron ditong motor, tsaka merong fan. Bubuga niya yun. O, kaya nga nakakadama ka ng cold air. No? Because refrigeration, I mean, yung air conditioning should have a uh, a temperature that is colder, no? Colder than the outside. 'Di ba? Ito yung inside, no? Yung inside ng room, dapat later on mas malamig kaysa sa outside or sa paligid niya dati, 'di ba? Okay? So, tiniyak ko lang dapat alam mo kung saan kinukuha yung refrigeration effect sa evaporator. Ngayon, anong mga enthalpy kaya? What are the enthalpies involved in evaporator? Enthalpies. H1 tsaka tingnan. H1 tsaka H4, H4. 'di ba? Yan. So, ibig sabihin, kailangan mo
na malaman kung ano yung value ng H1 tsaka H4. Ngayon, direkta kita tinatanong kanina, paano po ba makukuha yung H1? Eto, makukuha mo dito, no? Yung H1 is the enthalpy at what? -5 degrees centigrade. And, ano? 261 kilopascal. So normally, you need two parameters. May dalawa kang kailangan na factors or parameters, no? Para makuha yan. To be exact, no? 261. So you have to have a pressure and temperature. Ngayon, dahil ano naman, no? Dahil ito naman ay -5, explain ko lang muna nga, baka hindi nyo pa alam kung saan, ano yung mga linya. No? Dapat kilala nyo by heart yung ano ha, kilala nyo by heart yung pH, 'di ba? Unang-una ito, 'pag hinati mo 'to, ito ay liquid, no, liquid. Kaya ko oh, 'yan. Eto class ha, liquid, liquid, no? Ito naman ay vapor, okay? Ngayon, nasaan yung pressure diyan, tsaka temperature? So yung pressure, kitang-kita mo na, ayan nga P. So, eto yung P sa vertical, pero ang basa mo ay horizontal. Papaano yun? So, lahat ng ganyan ay pressure, di ba? Yun ang pagbabasa ng pressure, tama? Kasi yun ang ano eh, di ba? Galing ka dun sa kaliwa eh, o. Kaya yun yung pressure. Eto, 261, 961. And nakita mo na ito ay diretso, di ba? Diretso ba? Tama? Ayan o, diretso yan o, di ba? So, ibig sabihin, mula dito, 961, hanggang dito, 961 kilopascal. Okay? At dito naman, malaki yata ang ating ano. Dito naman, eto, ilan to? Dito sa punto na to, 261 kilopascal. 261, 261, 261, hanggang dito. Tama? Kasi diretso yan eh. So, eto ang pressure dito ay 261 kilopascal. Ngayon, paano ba magbasa? Di ba? Paano magbasa ng enthalpy? Kasi pag nag-exam tayo, ang papadala ko lang sa inyo yung chart. Di ba? Bawal yung cellphone kasi nandun yung mga lecture eh. So ang tanong ko ngayon, ano po ba yung ano, yung eto, yung saturation ah, temperature nito is ilan 'to? 0.5, 'di ba? Ay -5 degrees centigrade. So doon makukuha mo na yung ano, makukuha mo na yung ano diyan, dito guys. Dito makukuha mo what is the enthalpy at -5. Yun ang point ko, 'di ba? Ano pang makukuha mo? Dito, what is the enthalpy at ilan 'to? Ilan yung temperature dito? Ilan? Ito, 'di ba constant yung ano diyan, temperature, constant din yung pressure. Paano mo nalaman? So eto ang temperature diyan ay 40. Dito 40 din. Pero ang pressure niya ay 961. Dito, hanggang dito lang ay 40. No, ngayon, sir, nasaan yung ano, yung isotherms? Ibig sabihin, nasaan yung mga term, in lines na constant ang temperature? Ito po, ayan o, tignan nyo. Pag tinignan mo yung ano, yung chart, pag tinignan mo yung chart, eto, ano, kasi nung tumuturo sa amin, wala naman tinuturong ganito eh, no? Inaral ko na lang sarili. Kasi teacher na ako para maituro kong mabuti at simple, no? So, ayan. Kita ba? So, tingnan. Pag may nakita kang ganyan, tapos diretso, temperature yan. Oh, eto, temperature yan. Ha?
Yan. So, lahat ng ito ay -5 degrees centigrade. -5, halimbawa, eto, ano ba 'to, 40, halimbawa, ano 'to, 20. 20 degrees centigrade, 20 degrees centigrade, 20 degrees centigrade. Okay? Maliwanag ba? Kaya alam natin na ang temperature dito ay ano, -40, -40, -40. Nakita mo? Ayan o, -40. Ang tawag doon ay isotherm. Mga linya na nagpapakita na pare-pareho ang temperature. Ano naman yung tinatawag na isobar? Isobars, 'no? Erase ko lang, ha. Uy, ano ba 'yan? Na ano, nasama pati. Hirap kasi isa-isahin, eh. 'Yan. Saan yung isobar? Eto yung diretso, 'no, kasi eto yung pressure, eh. So 'pag nakakita ka ng ganyan, lahat ng diretso constant. Kasi pressure, eh, constant, 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 constant. Eto, so lahat ng dito hanggang doon ay constant pressure. Lahat ng dito hanggang dito ay constant pressure. Eto naman, constant temperature, constant temperature. Yan, constant temperature. Eto, yan, constant temperature, constant temperature. Naintindihan ba? So dapat maliwanag sa inyo 'yan, 'no? So ngayon, ang tanong, bakit kailangan ang H1? Kasi isa 'yun sa ano, dito sa pagkuha sa tinatawag na refrigeration effect. Oh, let me ano na. So what is RE? RE is the refrigeration effect, the amount of energy na kailangan sa pagpapalamig, and ang formula ay H1 minus H4. Eh, di dapat makuha mo 'to, yung H1 tsaka yung H4. Anong masabi mo nga pala sa H4? Makukuha mo ba yung H4? Ano ang equivalent ng H4? Base sa diagram, ang H4 ay ano, equal to anong constant diyan? 'Pag diretso, 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 anong mga constant 'pag diretso? Constant ang 'pag diretso, vertical, ano 'yun? Anong constant? Hala, di marunong magbasa ng ano, engineering kayo, dapat marunong kayong magbasa ng mga diagram, ha? Ano ang constant na enthalpy diyan? H4 equals what? H4 equals, pareho lang 'yan, oh. So lahat 'yan, eto, 'di ba? Kahit diyaan, 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 diyaan. So lahat ng 'yan, eto lang 'yan, constant enthalpy. So H4 equals H3, 'di ba? So nangyayari diyan, H1 minus H4, pero yung H4 is equal to H3. Okay? Naintindihan ba? Guys, class, nakukuha ba? Uy, sumagot-sagot. Naintindihan ba? Nandiyan pa ba kayo? Hindi ko kasi nakikita yung ano natin, ha. Hindi ko nakikita yung class ano natin, mga picture. So kailangan makuha mo yung enthalpy, 'no? So ngayon makukuha mo yung enthalpy kasi ito ay nasa saturated liquid line, 'no? Liquid, basa yung ano diyan, basa yung refrigerant, saturated liquid line. Ito naman, tuyo, vapor 'to, eh. Kaya ang tawag diyan ay saturated vapor line, okey? So makukuha mo yung H3. 'Pag nakuha mo yung H3, pareho din pala ng H4, 'no, kasi diretso lang sila, eh. So H3 and H4, wala kang problema. Tapos H1 makukuha mo, okey? Naintindihan ba? Uy, sino ba yung naglagay ng ano, ng, link? JB, may oras pa ba? Hala, kanina pa pala ako nagsasalita, walang nagsasabi.
Okey. Sige, sige, sige. Magsasabi 'pag wala ng oras, kasi hindi ko nakikita, naka-PowerPoint ako, eh, hindi ko nakikita, ha? Eh, ang tagal ko na nagsasalita, kaya pala walang sumasagot, wala na pala kayo lahat, eh, 'di ba, kasi mahirap 'pag online, mahirap makipag-communicate. Kaya 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 kayo ang send ko ng link kasi istorbo sa propesor. 'Di ba, tingnan mo, i-accept kayo isa-isa, tapos may papasok. Nagle-lecture ka na, may papasok na huli, 'di ba? Babalik ka na naman dun. Naintindihan niyo ba yung hassle nito? Kaya kayo ang pinapagawa ko ng link. Kasi 'pag nagle-lecture na ako, ayoko ng nale-late, admit ng admit. Kasi nagle-lecture ka ta's babalik ka na naman sa field ng 'di ba, ng, Meet. Eh, kasi nasa PowerPoint na ako nagpe-present, eh, 'no? Okey na tayo, 17 lang? Kasi 'pag nag-lecture na ako ayokong may mag-e-enter na, 'di ba? Kasi nagle-lecture ka, nasa PowerPoint ka, babalik ka na naman dun sa kabilang field. Ang dami mong ta's babalik ka na naman. Naintindihan niyo ba yung hassle ng online? Kaya sabi ko magtulungan tayo kasi katulad niyan, may mga nagpapa-admit pa. 'Pag nag-lecture na ako, ayoko ng may nale-late na kasi ayoko nagugulo yung yung momentum. Okey na tayo, kumpleto na? Wala na? Kaya gusto ko yung leader ang nag-aano ng link, 'di ba? Kasi may mga huli diyan, may mga umihi, may mga late pumasok, istorbo yun sa propesor, eh. Mahirap na nga magpaliwanag, eh, guguluhin niyo pa sa pag-aano sa 'di ba, istorbohin niyo pa sa pag-a-admit. Okey na, wala na? Kasi 'pag nag-lecture na ako hindi ko na tatanggapin kung sinong papasok. Mina-manage natin yung time. Okey na? Ang tagal ko na nagsasalita, eh, wala na pala akong kausap, ano ba 'yan? Oh, ituloy natin, ayoko ng may istorbo na ng pa-admit ng pa-admit, kasi mahalaga nga 'tong kailangan matutuhan niyo 'to, basic para ma ma maka-solve kayo ng problem. Oh, ulitin natin. So, dito sa PH 'no, sa PH diagram, 'yan, ba 'yan? Donna,
Hindi tayo matatapos 'pag ganito, yung magle-lecture ka tapos may mga nagpapa-admit. Ilan ba sa klase? Ilan ba? JB, ilan ba yung klase na? Ilan kayo? Ilan kayo? 27 po, sir. Ilan? 27? 27 ba? Yes. Yes po, sir. Bigay mo nga sa akin yung listahan ha. 23. Ibig sabihin kasama ako dito, 22 lang ang nandito, no? Eh Yes mamaya po. magpapa-receive, yung magpapa-admit yung 5, hindi ko natatanggapin ha. Kasi ayoko nang maubos yung oras natin sa kakatanggap. Nakakaistorbo kasi pina-flash ko yung lecture natin, di ba? Nakikita na ba? Nakita na? Nakikita na ba yung screen? Nakikita na po, sir. Sumagot kayo agad kasi nagma-manage tayo ng time. Sasagot kayo 5 minuto bago pagkatanong. Sumagot kayo agad ha para ma-manage natin yung time. Okay? So ang pinag-uusapan natin ngayon is how do we get the enthalpy, no? Papaano kasi yun yung mga formula natin is more on enthalpy tsaka volume at mass. Yun lang, no? So papaano mo makukuha yung enthalpy? Kasi yung mga ginagamit, no? Enthalpy, pinapakuha yung mass, tsaka volume. Siyempre, yung mga pressure temperature dapat alam mong basahin, no? So ngayon, sama-sama nating anohin, no? Kuhanin. So gusto nating kuhanin ito, no? Enthalpy 1. Paano natin kukunin yung enthalpy 1? Makukuha natin yung enthalpy 1 kung pupunta ka sa -5, no? Ulitin, ano yung temperature lines, ganito. Tingnan to. Yan. Tapos magiging constant temperature, 'di ba? Constant temperature 'yan at constant pressure, 'di ba? Tapos ganyan. So yung ganyan na forma ay mga temperatura 'yan, no? So dito, nakita mo, tumama siya sa saturated vapor. Ito ay -5. So ang gagawin mo ngayon, pupunta ka doon sa refrigerant 12, no? Ito ay luma na. Phase out na 'to ha. Hindi na 'to ginagamit. Bini-blend na lang. Kasi may mga makina pa na ano eh, na gumagamit nito dahil luma na, no? Minanufacture, tas binili ang mahal. You just can't throw. You just can't throw a machine, no? Especially if you're just going to change the refrigerant. Hindi mo naman ano, no, itatapon mo ba yung malaking makina just because nagbago yung refrigerant, no? All you have to do is to ano, i-vacuum mo, no? Eh kaya lang nanghihinayang ka, mahal, no? Hindi mo alam kung anong gagawin, hindi mo alam kung saan dadalhin yung refrigerant 12. So, a lot of people, a lot of businessman or mga tao na merong mga makina na gumagamit pa ng R12, ginagamit pa rin nila, no? Anong disadvantage nun? Kasi meron ng batas, no? Na dapat 2020 wala na yung R12, R11, no? Kasi nakakasira ng ozone, no? Nadi-deplete. Eh pag na-deplete yan, edi ang init na katulad ngayon, di ba? Ang init. Kasi yung mga sumisira doon sa ozone ay galing sa mga aerosol, sa refrigerant, di ba? Kaya ang init, di ba? So kailangan somehow i-save natin yung Earth, no? Kasi dito tayo nakatira eh. Kung papabayaan mong masira 'yan, ano na mangyayari sa buhay natin, no? Init, babaha, 'di ba?
So dito, makukuha mo yung H1. At nasan ba yung H? Yun yung mga diretso, 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 diretso. Ha? H yun. Okay? Kasi pH eh. O pag diretso naman na horizontal, pressure. Pag diretso na vertical, enthalpy. No? Enthalpy. H. Okay? So sama-sama nating tingnan, ano ba ang enthalpy sa 1.1? Paano yan makukuha, sir? Punta ka sa -5. O, punta tayo, ha? Para ngayong hapong ito ay may matutuhan naman kayo, no? Ituro mo sa akin ang -5 dito. Saan yung -5? Pwede man lakihan 'to? Pwede o hindi? Pwede ba lakihan? Saan yung -5? Sir, nagbo-blurred po kapag nilalaki yan, sir. Oh, doon tayo sa original kaya. Sandali, ha? May original yata dito, eh. Nasaan na ba yung yung original yung binigay ko sa inyo, 'di ba? Sandali, ha? Shinare ko sa inyo, 'di ba, yung ano, yung original? Sandali, ah. Kasi dapat matuto kayong magbasa nito, no? Hindi kayo pwedeng pumasa ng hindi natututo nito. Eto. O sino yun? Yun ba ay tanong o ano? Nagpapa-admit? May nagpapa-admit ba o wala naman? Okay, anyway, eto yung ating ano, eto. Nakikita ba? Pwede ba lakihan 'to? Nakikita o hindi? Hanapin mo nga yung -5. -5. Saan? Nasaan yung temperature line muna? Nasaan yung temperature line? Nasa dulo ng dome, sir. Dulo? Temperature? Ayun, sir, nasa gilid. Oh, eto 'to, tignan mo. 'Di ba? Ayan, oh. Hindi ko lang Opo. sandali, baka pwede 'to sulatan. Ito 'to, no? So, nasa PDF kasi ako, baka pwedeng sulatan. Ito. So, eto, basahin mo 'to. Ano 'to? 40. Nakita mo ba 'to? Yes, sir. Oh, pag 40, ayan. Ay, ang laki. Saan ba 'to? Yun. Ito yung 40, no? Ano yung kasunod niya? Ang gagawin mo, tatama siya sa saturated liquid, tas diretso. Ayan, no? Diretso. 40. Meron din sa kabila, eh. Tingnan mo. 40, 40. Ayan, no? Nakita ba 'to? Ayan, no? Itong diretso na 'to, puro 40 yan. Tapos, hanapin mo dito. 'Di ba? Tapos, ayun yun. Magiging ano na, magiging curve. Ano ba nangyari dito sa ano na 'to? Yan, yan. Okay? O, tapos 30. O, yung 30, ito naman, 30. Magkakaroon ng diretso, 30, hanapin mo dyan. O, 30. Tapos, gaganon, no? So, pag nakikita mo yan, ang tawag dyan ay isotherm. Ngayon, hindi yan ang focus natin, di ba? Kasi nasa gas tayo eh. Ano yun? Negative? Hanapin. Negative ano? -5, sir. -5. O, sige, hanapin natin ha. Sama-sama tayo. Yun ang mahirap kasi pag hindi pag hindi face to face eh. O, lahat tayo nahihirapan. Di ba? O, tingnan mo to. Eto, 0. Dito kumukulo yung tubig. Eh, hindi naman to tubig eh. Refrigerant 12 to, di ba? So, iba yung ano niya. Iba yung boiling point. Iba yung mga properties niya, no? So, tingnan mo to. From 10 to 0.
0 to -10. So, hanapin mo yung gitna. Eto, about 1, 2, 3, 4, no? So, ibig sabihin pwede mo siyang hatiin sa dalawa. Eto, dito siya. If this is -10, this is negative what? Eto. Yan, tayo magsulat. Hala, anong nangyari dito? Sandali, Hindi kasi ako marunong gumamit 'pag ano, eh, 'di ba? So, pinapakita ko lang muna kung papaano, pero kukunin natin yan mamaya. So, ang nangyayari diyan class, eto 0, eto ang -5, yung gitna, 'no, ayan. Gawin kong blue, ha? Eto yung 0, eto yung -5, yan, 'no? So, eto yung -5 ngayon. Hanapin mo yan, ang gagawin mo kasi nakahilig tayo, eh, 'no? Ang mangyayari niyan i-aano natin, i kukunin ko sa ano, para ma-illustrate, 'no? So, kukunin natin 'to, -5 para ta's ipo-project natin do'n, tapos pababa. Oh, hanapin mo yung -5 diyan. 'Di ba eto 0, +10, ay -10 pala 'to. Eto sa gitna. So, ang gagawin mo, ididiretso mo 'to, didiretso mo papagano'n. Pababa, pababa, 'yan. Hanapin mo, ha? Hanapin natin, ha? Nililiitan ko. Control minus minus. 'Yan. Sumobra naman. 'Yan, 'no? So, 'pag diniretso mo yung -5 kasi eto yung 0, eto yung 10, eto -5, 'no? Dineside natin 'to -5. Somewhere here siya, 'no? Didiretso mo 'to. 'Yan. Nakukuha ba? So, eto kasi eto yung enthalpy, eh, 'no? Enthalpy yan, eh. So, eto dapat, dumiretso lang. Paano ba 'to? Hindi ako makapag-ano, eh, 'no? Hindi ako makapag, sulat masyado. Hindi ko kasi kabisado yung pagsusulat dito sa ano, sa PDF. 'Yan, 'yan, 'no? Anyway, ganito gagawin natin, i-screen ko 'to, screenshot ko, ta's tingnan natin kung saan more or less papato pa 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 tatapat, 'no? Lagay ko dun sa lecture natin, ha? So, ang importante lang kahit hindi tayo eksaktong-eksakto, ang importante lang ay yung alam natin kung papaano kinukuha, 'no? Ayan. So, sige, 'Pag diniretso ko 'to class, sa -5 na magdo-drawing ako, Mag-insert ako ng diretso, rectangle, 'yan. Eto. Eto daw, 'no? So, dito, somewhere here, ang ano niya, 'yan, 'yan, 'no? So, maano mo na yung -5, eto, 'no? Tignan niyo 'to, it is between 240. Papaano mo idi-divide sa kalahati yung 240 tsaka yung isa niyang ano, eto, 3 ba 'to? 340 tsaka 360. Anong pagitan ng 340 tsaka 360? 350 po. 350. O dapat ang makukuha mo malapit do'n sa 350, 'no? Ano nga natin 'to, para hindi tayo pare-parehong nahirapan. Itatayo ko kasi ito yung original, eh. Pero 'di pa sa PowerPoint na ano naman 'yan. O, itayo natin. Ay, hala, naiba na. Ganyan bale, 'no? So, ang mangyayari diyan, eto, alisin mo na 'to. Eto, ipo-project ko, mag-i-insert ako ng rectangle. 'Yan, eto, 'no? So, eto nung nakuha mo yung -5, 'di ba? Saan ba yung -5? Sa taas pa? Yun, 'di ba? So, eto, ang pinag-uusapan natin, eto yung 0, tingnan mo. Eto yung 0, eto yung -10. Nasusundan ba? So, dito tayo, -5. Ang gagawin mo, dahil eto yung temperature, ang constant temperature, tumama siya rito, 'no? Tapos ipo-project mo pababa.
So, i-project natin pababa, kukuha ko ng parang straight na line, no? Pagka, ano, dapat pumatak siya sa between 340 to 360, no? Tingnan natin. Yan. So, magdodrawing ako, ay mag-insert ako ng, ito. Tama ba? Ay, naiba na yata. Saan yung, ano, -10? Ay, -5. Kasi inano ko yung scale, eh, no? Dali, para makita. Saan uli yung -5? Ayun, tama, dito, no? So, ito yung 0, ito yung -10, ito yung -5 na somewhere here, yan. So, tandaan na lang natin na para makita natin. So, ngayon, mag-project ako ng line para lang makita nyo. I'm gonna project a line, ito, no? Para may, ano lang. Kasi saturated siya, di ba? Saturated vapor. Ito yung -5, no? So, tingnan natin. Yan. So, tingnan mo dyan. It is between what? So, the value is between what? Negative what? Ay, negative. 340 papuntang 360. So, ang gitna niya ay 350. So, di ba? 350 kung gitnang-gitna. Hindi, less. Baka less siya, no? So, dapat mas mababa siya sa 350. Okay? So, anong value natin doon sa given? Binigay ko na sa inyo eh. Anong value natin? Sa H1. Tingnan nyo. Ano yung value ng H1? 3. Enthalpy of gas. Ito. Malapit siya sa 350. Enthalpy of gas at -5. Ano lumalabas? Enthalpy 1 is enthalpy of gas at -5. Anong lumalabas na value? Nabasa ba? Ano? Pakita ba? 349.3, sir. Ibig sabihin, di ba? Sabi natin, between 340 and 360. Halos gitna siya eh. 350. Less lang, less. Di mas mababa sa 350. 349.3. Ngayon, 'di ba ang hirap, no? Ano paano ba yung mga point and something, 'di ba? So gagamit ka ng table, 'di ba? So papaano ka hanap ng table? Yung table ng ano, yung table ng refrigerant 12. Sabi, "Sir, saan makukuha yun?" Nandiyan naman lahat, no? Yung mga manufacturer meron yan, no? Kuha tayo, no? Oh, refrigerant. Tingnan niyo. Kasi yung Carrier, DuPont, marami yan. Table of, ano yan? Anong refrigerant natin? R12. 12. O yan. O yan. Di dapat marunong kang magbasa ng R12, Freon 12. Ayan o. Tingnan mo. Di ba? So, anong temperature natin? Anong temperature natin? -5, sir. O, ayan. -5. Punta ka dito. Tapos, kukunin mo enthalpy of gas. Yung iba kasi pinagkakakitaan to. Tingnan mo, ayaw biglang i-blur, no? Enthalpy of gas, nasan yun? Volume, density, enthalpy. Ito, yung pangatlo volume yung first column, I mean, sa mga properties, no? Volume, density, enthalpy. Hanapin mo yung gas, nasa gitna. Ito. Kasi ento, fluid, basa, gas. Tapos, ano pa ba iba? Yung mixture. Tatlo kasi yung property, no? Uy, nasa na tayo? Ayan. Nakita mo to? Enthalpy fluid. Enthalpy mixture. Pag sinabing mixture, yung latent heat, FG yun eh. HG minus HF. Pag minus mo yung HG minus HF, yun ang lalabas. So, kahit hindi mo alam yung HFG, okay lang. Kasi ima-minus mo lang yung gas tsaka fluid. So, ito, yung pangatlo na to, ito yung gas. O, tingnan mo yung -5. O, tingnan to ha. Kasi nandito tayo sa screen, hindi ko ma-control, no? So, tingnan to, tong column na to, titingnan to, tas -5. Okay? Hanapin. Naku, nilabuan na yata ng mga iba. Kasi yung iba,
Gusto anuhin ka eh, pag-registerin o pa pagkakitaan, no? Hanapin mo yung negative 5 para matapos na tayo rito. Negative 5. Ayun, yun. Nakita ko. So, eto, lumalabo eh. No? Kasi papa-unlock sa'yo to, mag-upload ka ng ano, mga lecture mo, ng mga ganon, no? Babawian ka. Hanap tayo ng iba, ha? Negative 5. Ito. Print screen ko, ha? Okay ba yan? Print screen natin. Negative 5. Saan ba yun? Ito, diba? Ayun, no? Tama? Okay ba yun? So, ikuhanin ko sa lecture ko, ha? Ibalik ko. Para lang ma-verify natin, we're verifying the chart as against the table. No, yun lang ang ano natin. So, dito tayo, sa dulo. Oh. So, hanapin mo yung negative 5 at yung enthalpy ng gas. Kuha ko ng insert. Insert rectangle. Ayan. Negative 5, tsaka negative 5, tsaka enthalpy. Hala, saan may enthalpy rito ulit? Entropy na yata to eh. Superheated to, hindi yata nandito. Bakit nagpunta tayo rito? Entropy, enthalpy, at saturation property. Sandali hanapin natin yung enthalpy. Ito. Di ba volume to, tapos enthalpy. Tapos, ito. Nakita nyo ba to? 3, magkakaiba sila. No? Tingnan mo, 353 yung ano dito eh. No? Enthalpy, 353.3. Di ba? 353.3, no? So, tingnan natin. Ngayon, para lang, no? Basta magkalapit, ang ano natin is magkalapit na yung para ano lang, ang tinuturo ko lang ngayon is yung papaano kumuha, no? So, tingnan nyo to. Enthalpy at dapat meron ka palang saturation na temperature. Ano yung pressure natin? 9, paki-check mo nga. Ano yung pressure natin? 261. Dapat paghahanap ka, 261. Di ba? Hanap ka ng 261. Tingnan mo to. 90. Ito yung temperature niya. 90, 100, 110. Dapat 261 pa ang ano. Di ba? Ang pressure, titingnan mo kung kilopascal. Pero anyway, pag tiningnan mo to, halos malapit na, no? 353. Kasi 349 yung atin, no? So, maraming paraan. Ngayon, ang isa pang pan-check, no? 'Di ba marunong na kayo sa table, marunong na kayo sa chart, 'di ba? Sa isang pan-check yung mga AI, 'di ba? Sandali nawawala kasi 'tong ano eh. Sandali Refrigerant, refrigerant 12. Anong ano natin? Negative 5, negative 5 centigrade. Tsaka, ano yung pressure natin? 961 ba? 261, sir. 261 kilopascal? Apo. Tinuturo ko sa inyo kung paano mag-ano, kasi kuminsan iba-iba yung sinasagot ng ng computer. Kaya dapat at least yung malapit na 261. Ito. Ayan, 261. Sige. And 261. Kasi at least dapat dalawang parameter eh. 261 kilopascal, no? So ibig sabihin, hinahanap natin yung refrigerant 12 at ang ating specific na point ay negative 5 centigrade at 261 kilopascal. Sana maibigay, no? Ng table. Refrigerant 12, no? Table. At, yan, negative 5 centigrade and R1348 to eh. 1348.
Refrigerant 12. Saan yung 12? R12, di ba? Wa 134 yung binibigay, eh. Kasi ano nga 'tong refrigerant 12 ay ano na, tawag dun, obsolete na 'no? Pero may nakuha pa tayo. Ngayon, ang pinakamabilis siguro is punta ka sa AI, yung AI chatbot 'no? Tingnan mo sa ChatGPT. Tingnan mo, tanong mo dito, ha? Kasi wala namang sikreto dito, 'di ba? Marami naman lahat naman 'yan may AI, 'di ba? Yung Gemini, Google Gemini, yung 'di ba? Meta, 'pag sa Facebook 'no? Mayroon din yung China 'no, DeepSeek kung ginagamit niyo o yung Grok na Elon Musk 'no. Puwede mo itanong dito, what is the ano 'yun? Enthalpy, enthalpy of refrigerant 12. Basta malapit lang, ang importante sa'tin ma-verify kasi baka magkakaiba tayo ng basa sa chart tsaka sa table. What is the enthalpy of refrigerant 12 at ano, 261, tama ba? 261 kilopascal, tapos And -5 na temperature. -5 degree centigrade 'no? Sina lang. O, enter. Eh, hindi natin sinabi. Dapat sinabi natin na ano, saturated vapor, 'no? Di bibigay naman niya yata, eh, 'no? O, tama. 359 nga, oh. Tingnan mo yung binigay niya, 359 enthalpy of gas. Eh, Hi! baka Hindi ko pa napatay yung mga bottles sa pero na lahat. Tapos hindi ko na lang po pinulot kasi gagamitin naman natin. sino naka-open diyan yung ano, open yung ano, yung computer ay yung ano, volume. Paki paki-off lang, kasi na ano. Anong sagot dito? O, tingnan niyo ang sabi ng ano, ang sabi Hindi na kasi yung ang sabi ng ano, ng AI 'no, nung nag-search siya sa mga saturation table, 'pag liquid 189, 'pag vapor 359. O tama, tama dun sa ano natin 'no. Kaso ang binibigay naman ng libro, yung ginagamit kong libro, yung kay Santa Maria 349. Kaya na yun ang mga medyo magkakaibang ano 'no. Pero anyway, 'wag nating pagtalunan yung ano, yung mga values, basta alam natin na malapit doon, ha? Kasi kung minsan talaga nagkakaroon ng ano, ilagay ko lang 'to, ha. Ilalagay ko dito para at least may mga basehan tayo. Tingnan mo, eto kasi malapit na 353 na 'to, eh, 'di ba? Saan ba 'yun? Eto 353, yung enthalpy, 353. Siya naman 359 'no? Tingnan natin, ipa-validate natin sa ibang AI, ha? Iba-validate ko sa Google Gemini. Validate the following values, at R12 table. Tama ba? So, tingnan mo kung ano yung ano 'no, kasi puwede kang gumamit ng libro, puwede kang gumamit ng chart, puwede kang gumamit ng table. Eto, kasi computer din naman 'to, eh, 'no? Kailan direct. Tinatanong mo sasagot siya ng direct. O tingnan mo, at 261 and -5 R12. This also correct. O sabi niya correct 'yan, oh. R12 entirely liquid, 'di ba? Enthalpy is HF. Eto naman entirely vapor, saturated vapor is HG. Oh, ta's binibigay niya pa yung quality, 'di ba? 'Pag nasa gitna ng left dome tsaka right dome, X na ang gagamitin mo, quality na 'no. Pero sinasabi niya rito 359, 'di ba?
tsaka eto 261. Ayan o, 359, no? Saturated liquid, 18968. Saturated vapor is 168. Oh, correct. O, di ba? So, ngayon, ang pinagkukuhanan natin ay yung galing sa libro, sa textbook. So ngayon, sinong susundin natin? Ngayon, for the purpose na lang ng calculation, sundin na lang muna natin yung libro, no? Pero at least nakita na natin 'to, no? Ngayon, so nakuha na natin, balik tayo sa solusyon. Nakuha na natin yung ano 'no, yung H1 tsaka eto pinapaliwanag ko lang kung paano kukunin, ha. So nakuha na natin yung H1, eto, 'di ba? Enthalpy at -5. Nakuha natin yung H3, enthalpy of fluid. Eto enthalpy of gas. Ngayon pareho lang yung H3 tsaka H4, okay? So eto yan ang pinakita ko. Yan oh, 'di ba? 349 kasi 349 yung sinabi niya eh, no? Pag ginamit mo tong ano, class, pag ginamit mo yung chart, tama yung ano eh, yung libro. Yan oh. Ang ginawa ko, kumuha ako dito sa ano, na yan, 'di ba? So eto kasi yan eh, zero ba siya? Ano bang ano nito? Sandali ah. Tingnan mo kung saan ko kinuha yan. Anong, ayan, -0, -5, 'di ba? So eto ay -5, no? Eto yung ano niya, no? Ah, sandali. Eto kasi -5, 'di ba? Oh, lalagay ko lang, So itong ng -5 na 'yon, punta ka diyan, tapos eto, 'di ba? Eto yung linya ng ano, eh, ng, enthalpy, 'di ba? Natapos dito yung -5 mo, constant, kasi gaganto na 'yan, eh. Yan ay -5, eh. Hindi natin kailangan 'yan, eto lang tayo. I-project mo pababa, lumalabas na 349 nga, no, in between, ayan, oh. Between 340, tignan mo, and 360. So tingnan mo 'to, 340 'to, 360. Eto, sa gitna ay 350. Oh, so kung ang sagot mo ay 350 or 349, malapit nga, no? If you are using the chart, no, pH chart. 'Pag sa table, baka iba, 'pag sa AI baka iba din. Anyway, sundin muna natin 'tong ano, ha. Sundin natin muna 'tong chart, kaya pinakita ko. Ngayon, may makukuha pa tayo, tingnan niyo. Ano pa ang makukuha natin diyan? Na direkta. Wala kang gagamitin na ano, na kakaiba. Eto yung enthalpy of fluid, na 'pag tiningnan mo 'to, guys, enthalpy of fluid ng refrigerant, 12. Anong basehan mo? Eto, 'tong constant temperature niya. Eto yung temperature niya, ayan, oh, gano'n. So 40. Ang hahanapin mo ngayon, class, yung 40. I think meron na tayo rito, no? Tingnan mo 'to. So 40, 'di ba? Inano ko na, eh, no? Ito kasi ayan, oh, 40, 'di ba? Nakikita niyo ba yung ano, pH, no? So ito yung ano niya, isotherm, ayan, oh. 'Yan, 40, naglagay 40 diyan, oh, idiretso mo lang. Oh, eto 40, ayan siya. So 'pag ginanto niya, yun yung 40, eh, hindi naman tayo interesado diyan, no? Interesado tayo doon sa diretso lang, 40 pababa, ibababa mo ngayon, 'yan, pababa, pababa, no? So 'pag binaba mo 'yan, no, ito, lilipat ko 'to, ha, kasi tinaas ko kanina, 'yan, oh, 'yan, 40. Kukunin mo yung enthalpy, na, ayan. So tingnan mo. Ano yung enthalpy sa 40, 'di ba? 'Yan yun. Between 360 and 380. 'Pag hinati mo yung 360 tsaka 380, ilan? 370, 'di ba? Para makuha mo yung enthalpy, tama ba? 320, 340, 360, to 20, yung interval nila, 360, 380. Eh, gitna ng 360 tsaka 380, 370, tama ba? 360 tas ano, mas mababa sa 370, no? So gano'n. Yun yung enthalpy at the fluid, no? Ay, enthalpy at the fluid. Sorry. Dito pala sa kabila, enthalpy ng fluid, no?
Dito. Sorry, nagkamali ako. Ito. Yung ano, pupunta ka dito sa sa 40, yung eto, dito ka, bababa ka dito. Yun yung kanina pala, no? So, sa 40, pababa lang, ibaba mo dyan, no? So, kunin natin yung 40, tas pababa. Eto, ganyan, no? Di ko alam kung meron ako dito, no? So, 40, yan. Ito yung kanina kasi sa -5, di ba? So, ngayon sa 40 tayo. Ayan. Eto, 238.5. Now, paano nakuha yung 238.5? Pumunta ka sa my fluid, di ba? Ito, ayan, no? Ito ay 40, no? Ito yung ito yung 40, di ba? Yan, 40 yan. Ibababa mo lang. So pag binaba mo, tingnan mo yung corresponding enthalpy, 238.5, no? So yun ang ating ano doon, no? 238.5. Ito, ayan, no? Nakita ba? Lakihan ko para makita. Saan ang 40? Ayun, no? Di ba? Ito yung mga temperature, di ba? 20, di ba? Ito yung temperature, 20, tapos 30, 40. So yung 40, kunin mo yung 40, tapos i-project mo lang pababa, no? Para makuha mo yung enthalpy. So lumalabas, the enthalpy is between what? 2, 220 and 240. Ang ano niya is 230 sa gitna, no? So lampas siya ng 230, pero malapit siya sa 240. Lampas siya ng 230. So, binanggit doon 238.5 kasi kung tiningnan sa table, 'di ba? Ayan, oh, 238.5. Kasi yun yung binanggit ng libro ni Santa Maria. Tingnan nyo. Enthalpy 3, enthalpy 4, and 238.5. Nakita ba? Ito, class. Nakikita ba to? Yes po, sir. So, yung enthalpy of fluid, kasi fluid to di ba? Basa to, basa, wet. Para makuha mo yan, idiretso mo lang, no? Pag diniretso mo lang, yun din yung 4. Kasi diretso lang, no? Pero ididiretso mo pa yan. So, dito, lumalabas na 238.5, no? Kasi less than siya ng 240, pero lampas na siya ng 230. Di ba? So, yun yung pinakita ko sa aking illustration. Di ba? So, ngayon, makukuha na natin, no? Makukuha na natin yung gusto nating ano kung ayan, no? Nakita ba? Ito yung 40 degrees centigrade, 'di ba? Ayan yan. Oh, kaso hindi naman natin business yan kasi sa fluid tayo dapat nasa fluid tayo, 'di ba? So from this point, saturated fluid, ibababa mo ang value ay between 230 tsaka 240, no? Lampas na naman ng 230, mas malapit sa 240. So, eto ay 238.5. Ngayon, ang tanong, sir, bakit na naging eksakto? Kasi gumamit ng table. Dapat yung table lang ay, ano mo, no? Coinciding, no? Okay? So, ngayon, pwede mong tingnan yan dito. O, check natin sa ChatGPT uli or sa Gemini ng Google, no? Kasi eto, sinesearch nila lahat ng ano ng documents sa internet. So, ang tanong natin, what is the, ano yun? Enthalpy of R12 saturated liquid at anong ano natin? Parameters? Tama ba yan? 40 ba? Class. Tama ba yung tanong ko? What is the enthalpy of refrigerant 12 saturated liquid at 40 degrees centigrade, no? So, ang dapat sagot niyan ay malapit sa 238. Kasi na lumalabas sa chart natin di ba? So, nag-iisip pa siya. Pang-validate lang to Hala, parang wala siyang ano
Sinabi niya lang kung papaano, no? Hindi niya inano, hindi niya malocate. Sinabi niya lang kung papaano. Balik tayo sa ChatGPT, ha? Eto. Tanong natin dito, ha? Uy, nakopya ko ba? Ulitin ko na lang. What is the what is the enthalpy? Init na kasi ng computer, naghahang na. What is the enthalpy of saturated liquid for refrigerant 12 at 40 degree centigrade? What is the enthalpy of refrigerant 12 at 40 degrees centigrade, no? Saturated liquid. Anong sagot? Baka iba naman yung mga sagot nito. Kung nagche-check ka sa computer, lalo ka nalilito, eh, no? Dapat ano yung sagot natin? Ayun, eto, pwede to. Medyo mas malapit, no? Nakita mo ba to? Nakita nyo? Anong sagot? 233, di ba? Anong sagot natin sa libro? 238? Nakita nyo ba yung sagot dito? 238, no? So malapit-lapit to, no? Pag sa AI, eto ay 233, no? Pero pag sa chart, 238, di ba? Malapit sa 240, no? So makikita nyo may pagkakaiba ng ano, may pagkakaiba ng mga values, pero dapat medyo malapit lang, no? Babalidate natin 'to sa ano, sa Gemini. Wait lang, ina-analyze pa. Korekto, no? So yun nga, no, malapit lang, no? Pero kung susundin yung chart, eto ay 238, no? Sundin na lang natin, no? So ngayon, given the values, 'pag tiningnan mo, no, ang unang ano natin approach dito sa pag-solve ng problem ay eto, no? So we're trying to get all the values na kailangan natin, no? So, 'yan, no? So eto, tingin kayo dito, kailangan ma-establish muna natin 'to, no? Kailangan natin ng, 'di ba kayo? Hello? Tingnan niyo yung kasi baka magsara yung ano, yung ano, ginagamit natin, no? So ang kailangan lang natin dito ay eto, no? Yung H1, eto yon. Tapos yung H3 is equal to H4, 'yan. Eto yon, no? Ngayon ang tanong, papaano mo makukuha yung H2? Papaano makukuha yung H2? Sa H1 nga pala makukuha mo yung volume, no? Ito, volume 1 is internal volume of gas at -5. So makikita mo naman 'yan, no? Kasi gagamitin natin 'yan mamaya, no? So wala na tayong problema dito.
nakuha natin yung H1, nakuha natin yung, ay eto pala, nakuha natin yung H1, ta's nakuha natin yung H3, 'di ba? Eto H3 sa liquid, eto 'yon. Tapos yung H2 saan mo makukuha? Makukuha mo 'tong H2, 'di ba? Kasi kukuha ka gagamit ka ng work, eh, 'no? What is work of the compressor? H2 minus H1, 'di ba? H2 eto, work H2 minus H1. Ngayon papaano makukuha yung H2? Yung H2 makukuha mo 'pag kinuha mo yung entropy kasi constant yung entropy nito, eh. Eto, itong entropy 1 equals entropy 2. Eh, di makukuha mo yung entropy 2. So tingnan mo, yung entropy 2 may value ka is what? SF plus X HFG. Okay? So pag nakuha mo 'to, makukuha mo yung X. Pag nakuha mo yung X, makukuha mo na yung H2, 'di ba? Kasi bakit? Eto kasi H2 equals HF plus X HFG. So may X ka, may ano ka mixture, tapos may enthalpy ka ng fluid, makukuha mo yung H2. Okay? Kasi nakuha mo yung S, eh. May value ka ng S. Ano yung S2? Katulad ng S1 which is ilan 'to? 37 ba nakalagay dito? Ito, 'yan, 'no? So gano'n lang. Ang point dito is dapat makuha mo muna yung mga values, 'no? Punta tayo sa solusyon para at least makita niyo. So ang una nating kailangan makuha yung mga values, 'di ba? So tinuro ko sa inyo kung papaano kumuha ng values, kung alam mo yung temperature, tsaka alam mo yung pressure. So ngayon tingnan natin yung mga formula. So papaano ba kukunin yung mga formula? Eto, 'di ba? So refrigeration effect is H1 minus H4. So meron tayong H1 tsaka H4, 'di ba? Kasi ito yung ating pH diagram, 'di ba? Meron tayong compressor, tapos nag-superheat, tapos napunta dito sa ano, saturated vapor ng refrigerant, tapos bumalik doon. So ang 1 natin ay eto. Eto yung 2, eto yung 3, eto yung 4. Eto, dito nangyayari yung refrigerating effect. So anong refrigerating effect? RE or QE, no, is what? H1 minus H4. Eh meron naman na tayong H1, 'di ba? Tingnan natin. Ayan. H1, 'di ba? Eto. Tapos H4, eto 'yon, no? So mako-compute na natin. So dito ang refrigerating effect ay H1 minus H4. So all we have to do is to plug in ang H1 ay 349 at ang H4 ay 238. Magkakaroon tayo ng 110.8. Yun yung sagot sa libro, no? So tingnan mo natin. Ang sagot sa libro ay 100, 'di ba? A. Ayan. 349 minus 238, no? So, ba't walang sagot dito, no? So, may sagot diyan. Tapos, yung susunod, work is H2, 'di ba? H2 minus H1. O, may H2 tayo, 'di ba? Ito. Yung H2 natin ay enthalpy at 961. Ito 'yon, no? Meron tayong pressure diyan. And meron tayong pressure diyan tapos yung H1 ito, 'di ba? Meron na tayo diyan, 'di ba? H1 is 349, 'di ba? So ang H1 natin ay ilan? 372. Ito, 372. Yan, oh. So 372 minus 349. So ang sagot ay 22.7, no? Pag minultiply mo yan ng ano, mass, makakakuha ka ng kilowatt. Heat rejected, saan nanggagaling? Ito. So, heat rejected, ito yun, no, sa condenser. So, ano to? H2 minus H3, no? So, kukunin mo yan, H3, ito, yan. 238.5, tapos yung 372, no? Ito, 372 eh. Yung sa H2, no? So, tapos ito ay 238, di ba? 238.
0.5. Okay? So, tingnan natin dito. Mas madaling intindihin. Ni-retype ko na kasi. Yan, di ba? So, pag inano mo yung work of compression, H2 minus H1, no? So, ito ay 372 yung H2. 372. Tapos, H1 ay 349. Yan. So, magkakaroon ka ng 23 kilojoule per kilogram. Anong answer natin dito sa ano? Sa libro, di ba? Ayan, no? So, ang 372 minus 238. Yan. So, meron tayong 133. Dapat halos magkalapit lang din yon, no? Work of compression. Ngayon, sa heat rejected, H2 minus H3. Di ba? So, H2 minus H3. Nandiyan pa ba? Hello? Class? Sir, 7 minutes na lang po. 7 minutes. Sige. Bibilisan ko na lang para matapos. Tapos bibigay ka na lang yung ano nyo, yung exercise. No? Kasi sa substitute na lang 'to, di ba? So, nangyayari itong H2 minus H3. Ito yon, di ba? Sandali mainit, naghahang. Ito, no? H2 minus H3, yung sobrang init na yung ano, yung ilalim ng computer. Naghahang na. So, H2 minus H3, yung doon sa dulo ng compressor, tsaka doon sa ano, sa dulo naman ng condenser, no? Yung inlet ng compressor, yung inlet naman ng condenser pala ay outlet ng compressor, H2. Tapos yung dulo ng condenser, H3. So, ima-minus mo lang yon, no? So, magiging 133.8 kilojoule per kilo. Tapos yung COP naman, refrigeration effect over work of compression, no? So, ito yun. Refrigeration effect over work of compression. Sa nangyayaring refrigeration effect? Sa evaporator. Ano yun? H1 minus H4. Di ba? Meron na tayo niyan. Ito naman, work ng compression, H2 minus H1. Saan yun? Ayan, no? Ito yung 1. Di ba? Saturated vapor. Tapos, ito yung 2. Superheated. Ito naman yung condenser. Di ba? Tapos, ito liquid. Pupunta siya sa mixture. So, ito, H2 minus H3 ay heat rejected or QR. No? Ito naman, refrigeration effect. Q in. Yan. Ito naman, work of compression. Okay? So, ito, may ratio na H1 minus H4 over work of compression, H2 minus H1. So, all you have to do is to substitute. Na-solve na natin kanina. 110 over 23. So, meron kang 4.817, which is good, no? Sabi ko, dapat lampas sa 4 yung COP, no? Mass flow naman, paano makukuha, no? So, kung ikaw ay may 1 kilojoule per second na capacity, no? Ito yung mass flow, no? Ito yun. So, ang mangyari dyan, ito, no? So, refrigeration effect, so H1 minus H4 equals M, no? Ito yung total, no? Yung heat. So, para makuha mo yan, nag-assume ng 1 kilowatt, no? So, ang mangyari dyan is 1 kilojoule per second over ito, no? 110.8 kilojoule per kilogram. So, mangyari dyan, tanggal yung kilojoule, ito papunta sa taas, no? Magiging kilogram per second. Ito yun, no? Yan. 0.009 or 0.0090. Ano pa ba? No? So, yung power naman ng compressor, ito, multiply mo lang yung nangyari, yung work sa compressor, multiply mo ng mass, no? Meron na tayo kanina dito, di ba? H2 minus H1, di ba? So, magbibigay ka lang ng mass flow. Tingnan mo ano mangyari sa unit. Kilogram per second. Ito naman kilojoule per kilogram. So, cancel yung kilogram. Ito ay kilojoule per second. Magiging watts, kilowatts, no? Yan. So, pag multiply mo to, cancel yung kilogram, magiging kilojoule per second. Ito, which is kilowatts, 0.2076. Okay? So, yan. Nung validate, may mga konting difference lang sa
sa mga decimal, no? Volumetric flow rate, anong gagawin mo? Kukunin mo yung sa V1 kanina, di ba? Meron tayong nakuhang volume dito sa dun sa may compressor, ito, di ba? Kinuha natin yung V, specific volume dyan, di ba? May nakuha tayong V1 dyan, ito yon, no? So, i-multiply mo ng mass flow, 0.009. Di ba yun na nakuha natin na mass flow? 0.009, no? 903, isa 902. Kung multiply lang natin, na pag multiply natin yan, what's gonna happen is yung checking of units, kilogram per second. Ito naman, specific volume yan eh. Ibig sabihin volume per unit weight, no? Doon sa entrance ng compressor, no? So, ang maka-cancel ay kilogram. Ito, magiging meter cube, no? Volumetric flow rate per second. Yan. Okay? Volumetric per second. So, ito yung mga formula at yan yung kabuuan. No? So, bibigay ko na lang yung mga yung iba pang mga problem para meron kayong aanuhan, no? Parang homework na lang, ha? Ibibigay ko yung mga problem. So, ito yung ating tinapos na lesson. You can use the chart. You get the chart and then validate with the table kung malapit or validate with the computer, no? Sa mga AI, pwede mong itanong kung magkalapit sila. I think yun muna, no? Kasi matatapos na rin naman. O, tapos na. Patapos na po. O sige, no? So, ibibigay ko na lang yung mga problem kasi pare-pareho lang naman halos yun. No? Pati yung mga formula. Bibigay ko na lang yung mga problem para individually, no? Solve nyo. At natin. Didiscuss Sure po, natin. yung mag-e-end daw po talaga. Sige. Okay na, ha? Sige, thank you. Sige, ibibigay ko na yung lecture mamaya. Sige. Thank you and goodbye. Salamat, ha? Thank you.